Alright, magandang hapon po sa inyong lahat mga kababayan. Batang Maynila, Toys update lang po tayo. Diyan po sa mangyayaring Maisog Rally, diyan po sa Dumaguete City, diyan po sa Negros Oriental. Ayan mga kababayan sa ating screen. At dumating na po itong si dating Presidente Rodrigo Duterte. Diyan po sa Dumaguete City. Ayan mga kababayan, yan po ay paghahanda para po sa rally bukas. Bukas po ang rally, Maisog Rally, na inorganize po ng mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayan po mga kababayan, si dating Pangulong Digong Duterte. Kaya malamang magpapahinga muna to si Presidente, kakain, mag-chill-chill. At bukas po siya babanat yan po sa sa entablado. Nung nagdaang araw ay binawi nga po itong permit. Mayor's permit para po sa kanilang rally dyan po sa sa isang lugar dyan sa Dumaguete City. At nangyari doon, binawi ng mayor yung permit at yung stage na ginagawa nila ay binaklas. So galit na galit itong si Harry Roque at yung ilang mga DDS, pero sinabi nila tuloy-tuloy pa rin ang kanilang pagsasagawa ng Maisog Rally sa ibang venue mga kababayan. So, ang nangyari, para daw hindi sila mahirapan ng venue, hindi na kinakailangan ng permit, ang sabi nila doon sila mag-rally sa Freedom Park. O dyan po yan sa harap ng Provincial Capitol, dyan po sa Dumaguete City. Kasi po gano'n, kadalasan po, meron po talaga itinatalagang Freedom Park ang isang syudad para doon po ilabas yung mga saloobin, mga hinanaing ng taong bayan at yun naman po ay pinapayagan ng batas. Napilitan po silang lumipat doon kasi doon po sa una nilang venue ay mismo ang kapulisan ng sumulat na at sinabi nila na baka hindi nila kayanin ang pagbibigay proteksyon sa mga mag-rally, lalong-lalo na kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kasi baka nga naman maraming dumating at magkaroon ng gulo o hindi inaasahang pangyayari, tapos may maaksidente, baka malamang sila pa yung masisi. Kaya habang maaga pa, sinabi nila hindi nila kaya. Kaya naman pinakansela yung nasabing rally doon sa lugar na yon sa Dumaguete City. Kaya dito sila napunta ngayon sa Freedom Park. Ang problema mga kababayan, ito na. Ito na ngayon mga kababayan ang problema. Meron pang inilabas na announcement itong Provincial Government of Negros Oriental. Babasahin ko po, everyone please be guided accordingly. In preparation for the upcoming 100-year celebration of the Capitol Building, Freedom Park will be temporarily closed to the general public for maintenance and rehabilitation purposes effective today, May 6, 2024 until further notice for strict compliance. So ito nangyari mga kababayan. Dito sila nagbabalak mag-rally sa Freedom Park. Kaya lang ngayong araw na ito ay naglabas po ng announcement itong provincial government ng Negros Oriental. At sabi, ito palang Capitol Building, ito pong Freedom Park ay isasara dahil magkakaroon po ng maintenance at i-rehabilitate para naman in preparation for the upcoming 100-year celebration. So, ano nangyari? Kaya sabi Dumaguete Maisog update, the new venue for the Maisog Rally has been closed off. What kind of sorcery is this? Takot sila sa isang Bisayang 80 anyos na matanda? Bakit kaya? Ayan mga kababayan. Kaya marami na naman mga DDS na galit. O bawal ang rally sa admin ni BBM. May araw din kayo lahat ginagawa nitong baluslos. Asa na ang media na maingay dati sa free speech ko no? Mahirap pag nabayaran tululaway ng media. Siya dumating na si Tatay Duterte sa Dumaguete, sabay sila na pebble sa PAL flight. Ito meron naman naghanap kay Sara Duterte. Asa naman si Sara Duterte nga maoy, nagpagamit sa mga diktador. Marami na nagagalit naman kay Sara Duterte. Kasi hindi nga nila nakikita itong si Sara Duterte na para bang hindi sumusuporta dito sa kanyang tatay. Pero hindi niya naman. Para naman kayo mga tanga, mga DDS, alam niya diskarte ni Sara Duterte yan. Ganyan kapag bangag ang namumuro, sobrang paranoid. So ito, yan mga kababayan, okay. Nakasulat dito, in preparation, merong temporarily closed itong Freedom Park
simula ngayong araw na ito, May 6 hanggang kailan? Kung kailan na eto bubuksan muli. O so yan mga kababayan. Meron pa rito basahin nga natin yung ano. Ito. Yan. Tingnan natin yung mga ano para mas malinaw. Ito. Ito pa, the Provincial Information Office Negros Oriental. The provincial capital gears up for the upcoming Centennial celebration as showcased by the Centennial Committee meeting. The Negros Oriental Provincial Government is getting ready for a ceremony that will honor the provincial capital building's 100th anniversary happening on May 17, 2024. So, May 17 pala as approved by the Provincial Governor of Negros Oriental, Honorable Manuel Chaco Sagar Baria. The Centennial Committee meeting was conducted on March 14, 2024 at the second level of the Capitol building. Ayan mga kababayan. So naririto rin yung sulat Ayan yung litrato. Papasok mo yan sa diyan sa provincial Capitol at talagang sinaraduhan na. Ibig sabihin, wala na pong pwedeng pumasok dahil i-rehabilitate. Ano ba to? Basahin ko nga ito, nakasulat dito. Ayan, lakihan natin. Okay, sabi dito, pursuant to Section 21 of the Local Government Code of 1991 and in preparation for the upcoming centennial celebration of the provincial capital, it is hereby declared that the Freedom Park shall be temporarily closed to the public for maintenance and rehabilitation purposes. So ito yung ginawa ng May 2. So ibig sabihin, yung sinasabi nila na sila magkakaroon ng rally dyan po sa Freedom Park, hindi siguro nila alam na ito ay under rehabilitation. Kasi May 2 pa pala inilabas ito May 2 pa inilabas itong kanilang temporary closure of the Freedom Park. This closure is necessary to ensure that the park is in optimal condition to commemorate this significant milestone in our province history. During this period, access to the park will be restricted to authorized personnel only. All concerned departments are instructed to coordinate and provide necessary assistance to facilitate the maintenance and rehabilitation efforts. The order shall take effect immediately and remain force until further notice. So, yan po ang papel na iyan, yung order na yan, special order, ay pirmado po ni Provincial Administrator. So, yan mga kababayan yung ano ngayon na mangyayari? Saan sila mag-arali? Kung pati pala itong Freedom Park ay sarado. Nako. Ayan mga kababayan. Ito pala nga mismong DZAR SMNI radio. Ayan meron na pala silang inilabas. Merong merong truck dyan sa harap ng Provincial Capitol. O yan, sa sa pagdadausan sana ng rally. Ayan Province of Negros Oriental. Anong sabi ng SMNI? Just in Freedom Park na kinukonsiderang venue ng hakbang ng maisog rally sa Dumaguete City, Negros Oriental. Temporaryong isinara sa publiko simula ngayong araw, May 6, 2024. Ayan. Dahil nga daw sa sa celebration, 100th year celebration, maintenance and rehabilitation ang gagawin dyan. At nung naabutan nila, merong dalawang malalaking truck na nakaharang dyan mismo sa Freedom Park. So ano na? Ano na mangyayari ngayon? Paano na itong kanilang rally na ito? Wala pa tayong update sa ngayon mga kababayan. May nabasa lang ako na na ibalik daw uli yung permit. Ano yung pabalik-balik? Sabi, binawi yung permit, tapos, nag-issue ng permit, tapos binawi yung permit, tapos ngayon binalik yung permit, para doon sila sa dating venue. Alam niyo mga kababayan, naguguluhan na ako dito sa mga bakit kasi hindi na lang itigil itong kanilang rally? Bakit na lang hindi itigil itong kanilang rally? Para wala nang mahihirapan. Kasi yan guys,
Merong malalaking truck na nakaharang na dyan sa provincial capital sa Freedom Park. Oh, naku, paano na to? Saan sila ngayon mag-arali? Nandiyan na si Presidente Rodrigo Duterte. Ay, nako. Ay, ito mga kababayan. Malamang at sa malamang sasabihin na naman na ito na naman ay panggigipit dito sa sa mga sabihin nila mga Pilipino. Hindi po, panggigipit lamang ito. Kung sakali mang totoo itong panggigipit na to, ginigipit lang nila itong mga maisug rallies, itong mga kanilang mga organizer. Hindi po ito panggigipit sa Pilipino kasi alam niyo mga kababayan, hindi naman po nananawagan ng Pilipino ng Marcos resign. Ang panawagan ng Pilipino sa Marcos government ay tanggalin ang mga corrupt officials dyan sa kanilang gobyerno, papasukin ang ICC, at itigil itong mga ganitong klaseng rally na wala namang direksyon. Kumbaga, ang layunin lang ng ganitong klaseng mga rally ay para magsumigaw at pabagsakin itong gobyerno. So yan po, wala naman pong ibang panawagan ng mga taong bayan. Gusto lang ng taong bayan, maibaba yung mga presyo ng bilihin at mabigyan man lang o maibsan lang ng konti at tumaas ng konti yung kalidad ng pamumuhay ng mga Pilipino. Hindi naman po kami nananalangin na kami yumaman. Ang gusto lang po namin ay tumaas lang ng konti yung ating antas ng ating pamumuhay. At sana dyan tumutok ang gobyerno. Kaso ang problema, imbis na ang trabaho nila ay gawin nila, ang dami pong mga nandyan sa GEDLI, na ang ginagawa ay imbis na tumulong sa gobyerno, dagdag pa sa problema ng gobyerno. Tapos ngayon, magmamadali kayo. Imbis na wala nang iniisip itong gobyerno, wala nang iniintinding katulad ninyo, na puro mura, puro panlalait, puro paninira sa gobyerno, hindi sana makapag-concentrate sila sa kanilang trabaho. Oh. So yung mga kababayan, yung update, mukhang etong Freedom Park mga kababayan ay hinarangan ng truck at sinarado temporarily para sa paghahanda ng itong kanyang rehabilitation sapagkat sila ay magdiriwang ng kanilang ika-100 anibersaryo ng Freedom Park. So sana, ang tanong, saan mag-arali itong mga Duterte? Sila mag-arali. Wala na po tayong ibang balita pa na nababasa sa ngayon. Pero mamaya, meron na naman yan. May maririnig na naman tayong mga balita galing sa mga organizers ng maisog dyan po sa Dumaguete City. Okay, so yun lang po muna mga kababayan. Basta tutok-tutok lang po dito sa Batang Maynila. To sa iba pang updates. Ingat po tayong lahat. God bless po.